Magandang hapon po. Sandali at ilalagay ko na sa liwanag. Magandang hapon, sir. Magandang Kitang-kita hapon, ko Doc. yung kwarto mo. Ang ganda ng kwarto mo. Para kang nasa Hindi po. Unang-una po, ibubungad ko pang tanong ko. Ako po ay naturukan ng Pfizer first dose. Okay. So yun po ang kuwang ko. Ay, hindi pala okay. Hindi okay. Yun, kasi unang-una kaya naturukan ako dahil sa pressure, na-pressure ako. So, wala akong nagawa. Paano pong na-pressure? Na-pressure kayo ng company? Ng doktor, ng binan ko. Hindi na po kayo nagtatrabaho, sir? Gawa nga po dahil sa may karamdaman ako. So, pwede po maikwento ko konti ang... Sige po. So, ganito po. Ako po yung matagal ng pabalik-balik sa doktor. Siguro mahigit 3 taon na. At inubos ang aking ipon. Mahigit 250,000 na ubos ko. Check-up, laboratory, emergency. To make the long story short, hanggang ngayon, narito pa rin ang naramdaman ko. Nagpa-antigen ako, nagpa-RT-PCR, negative ako. Ngayon, ang pinaka-latest na nakita sa akin na doktor, mataas daw 84 ko, yung sa thyroid, parang hyperthyroid. So, niresetahan ako ng Tacdin, yun ang iniinom ko. Kaya ang nararamdaman ko kasi... Anong gamot po? Tacdin ho, Tacdin. Ang nararamdaman ko sa itong mga paa ko, yung mga binti ko, parang nawawala ng lakas, pati mga kamay ko. Tapos yung kabog ng puso ko, nararamdaman ko. Tapos nangihina ako. Kaya nga ako yung nagpa-COVID test. Kasi suspect na may ko. Pero negative ako eh. Wala naman kasi ang lagnat, walang ubo, walang sorbo. Pero yung ang paghina meron, madali akong mapagod. Yun ang complaint ko. Kaya pupunta, akit ako ng hagdan, yun ang complaint ko sa doktor. Nagpa-check up sa cardio, nagpa-check up sa endo. Sa cardio sabi sa akin, kasi nagpa-2D echo ako, nagpa-ECG, nagpa-blood test, lahat na. Nakita na, sabi, normal ka naman, wala namang problema. Tapos nirefer ako sa endo, punta ka sa endo, ng thyroid, so nakita na gano'n. So, nagkagastos na naman ako kasi pikit mata. Kasi ang pera ko ngayon, hinihingi ko lang. Kasi wala akong trabaho. Gawa na nga, nakikita nyo, siguro, payat na ako eh. So, sabi ko, ito na naman tayo. Gamot, check-up, laboratory. So, nawalan ako ng gana, nawalan ako ng pag-asa. So, ang ginawa ko, dati kasi minsan nakuha ko pa yun, narinig ko, natural. So, ang ginagawa ko ngayon, Doc, ewan ko kung tama, nagbe-blender po ako ng pipino, carrots, luya, bawang, saba. Yun ang iniinom ko 3 times a day. Yun ang tinitira ko. So, napansin ko, magandang pagdumi ko, pinambabagi ko. Pero hindi pa nawawala yung panghihina ko, hindi pa nawawala yung madali mapagod, yung kumakabog ang dibdib. Tapos sabi ng doktor ko sa endo, tituloy ko lang gamot ko. Tapos kinukumpulin ko sa cardio. Sabi ko, Dok, kasi pwede ko raw siya i-text. So nagte-text ako sa kanya. So anong solusyon nyo dito sa nararamdaman ko? Ano ito? Sabi, wala ka naman sakit sa puso. O nga, wala pa akong sakit sa puso. Pero bakit pag naglalakad ako, lakas ng tibok ng puso. Hindi naman siya mabilis pero nararamdaman ko. Tapos madaling na mapagod. Sabi, anong solusyon na dito? Anong gagawin ko? Sabi, relax lang daw ako. Sabi, basta isip mo lang yan. Tapos magpabaksin ka. Yan, magpabaksin ka na paulit-ulit. Pabaksin ka na, pati dito sa bahay. Magpabakas puro sila na baksin.
So, wala akong nagawa kahapon, inipit ako nila, dinala ako nila sa vaccination. Tingo ka na ng Pfizer na first dose. So, hindi naman ako dinagnat kasi ang ginawa ko, kasi nakukontak ko naman si Dr. Landrito. Sabi niya sa akin, uminom ka bago ka i-vaccine ng ivermectin. Dalawa. So, sinunod ko yun. Uminom ako. Siguro ng katatlong araw ako na uminom. Diba ko kung familiar kayo kay Dr. Landrito. So, ininom ko. Sa asawa ng Diyos, hindi ako nilagnat. Wala akong ganong naramdaman. Kaya lang, yung nararamdaman ko ngayon, yung dati pa ito. So, ngayon po, Dok, ano pa po ang dapat kong gawin para maalis ito? At hindi ako makapagtrabaho eh. Hindi ako makapaghanap buhay. 2 taon na, hindi na ako nakakapagtrabaho. Ano po ba dating trabaho nyo? Ako po ay 4 months sa isang construction. Kaya kailangan ko talaga ng lakas kasi kailangan umakyat, baba sa building. So, kailangan ko ng lumakas ako at naawa nga ako sa misis ko kasi siya lang ang kumakayod at hirap talaga nga ang buhay. Dating magpapagamot ako, nahingi ako sa kanya o kaya nanghihingi ako sa mga kamag-anak ko kasi maraming pagsubok yan, diana ng kapatid ko. Yung isa kong kapatid na COVID, nagkagastos ng lahat ng milyon mahigit. Yung pamangkin ko na COVID, yung nanay ko nagkasakit. Sabi ko, ano ba ito? Sabay-sabay. Ang tanong ko po, yung sinasabi nyo kanina, nakagastos na po kayong halos kalahating milyon. Ano po? Laboratory test lang yan? Laboratory test, hospitalization, kundi emergency po sa loob ng 4 na taon, naubos ang naipon ko sa pagtrabaho. Ilang buwan nyo lang naubos yun? Siguro mga kulang-kulang 1 taon. Grabe. Tapos, na-diagnose kayo na meron kayong hypothyroidism. Ngayon lang, nung last week lang. Pero mga nakaraan, sabi wala. Tapos, para masiguro, pa-MRI ka, CT scan ka. So, ganun, paikot-ikot lang nangyari. Kaya, parang nagkaroon ako tuloy sa mga medical doctor ng galit. Nagkaroon ako ng duda, nagkaroon ako ng bitterness. Sabi ko, pinirahan lang ako nito ng mga doktor na to eh. Sabi ko, hindi naman ako mayaman. Pinaghirapan ko yung pera ko. Inipon ko yun para sa pamilya ko. Tapos, yun nandito na lang ito. Tapos, painom ako ng katakot ng gamot, kung anong gamot. Pag iba naman na gamot, iba na naman ganito. Sabi ko, Dok, ano ba to? Ini-eksperimento niyo ba ako? Kinuha ko na. Sabi ko kaming mga technical people, pag nag-troubleshoot kami na isang bagay ng problema, kunting kuha lang na troubleshoot sa mga ginagamit kami mga instrument, nakikita namin problema, ay ang dami na nating sabi ko mga instrument na ginamit sa akin, sabi ko hindi nyo pa ba ma-detect kung anong problema ko? Sabi, sinunod ko, sabi mo magpa-MRI ako. Ang mahal nun. Kulang-kulang. Grabe. Magpa-CT scan ako, ganun din. Kulang-kulang 10,000. Magpa-colorectal ako, endoscopy. Sabi ko, ano ba talagang okay, gusto? So ano na natin yan. So, unang-una, alisin nyo na po ang stress ninyo kasi nga po, dadagdag pa ho yan sa pahirap sa katawan nyo, yung maaalala nyo palagi yung ginawa sa inyo dahil pinaghirapan nyo yung pera na ando na tayo. Kaya nga po dapat, yun nga po unang-una dapat talaga may responsibilidad ang bawat isa na dapat alamin ang kalusugan. Paano ba itong katawan na tumatakbo? Dapat yun po munang nauna talaga. Kasi wala namang subject yan sa school na kailangan unahin nyo munang maintindihan, ituro kung anong trabaho ng katawan, paano ito nagtatrabaho. Kasi nga, kapag wala tayong kaalaman sa itong katawan na to, para kang bumili ng sasakyan, madali siyang masira, asa ka lang dun sa mga mekaniko. Kung paano ginagawa ng mga mekaniko, yung magpapatong sila ng kung ano-anong, wala naman sakit yung sasakyan mo,
Pero magugulat ka, nagkaroon ng sakit. Ganun din sa mga sasakyan eh. Minsan sabihin, may sira yung karburador mo. Yung pala, walang sira. Dinagdagan pa, may problema na yung mo. Lahat na ng part ng sasakyan mo. Nagkaroon ng tapos hindi pa rin aayos. Ganon din sa katawan ko, merong ganong. Kaya kasi kami po, kung kayo ganyan, ay baka sobra pa sa kalahating milyon na ubos namin nung sa buhay pa nanay ko. Ang daming naubos namin na pera dyan. Ay nako, kaya nga po nagsikap akong alamin kung ano ba talaga ang kalusugan. Ba't ba nagkakasakit ang tao? Kasi nga po, doon sa kinakain, lahat ng pinapasok mo. At na-stress ka rito sa mundo na to. No, wala nang alam ang tao ngayon kung paano mabuhay. Ano bang ginagawa ko rito kung sa huli, mamamatay rin pala. Ano bang uunahin ka? Ano bang uunahin ko? So, itong physical na to o yung spiritual ko? So, mostly lahat ng tao nakapokus sa physical kung anong harap sa katawan. Kaya nga, yan, nakalina po yung meron ingat po yung gumihan. Pagkain lang po, maling pagkain, nadumihan nyo yung dugo, tapos marami kayong mararamdaman, pagkahilo, pananakit ng ulo, panghihina, hindi matulog, hindi madumi. Ano po yung unang dahilan ninyo bakit kayo nagpunta sa ospital? Yung unang-una. At nagpa-check up kayo, sabi nyo parang may sakit kayo. Anong unang-unang dahilan ninyo? Ayun na, para ako yung gumaling. Para nila hindi po. Yung unang-unang bisita mo sa doktor, bakit ka nagpa-doktor? Naninikip ang dibdib ko. Yun lang. Oo. Tapos nauwi na kayo sa ansang kung ano-anong test nang nangyari sa inyo. Okay. Dami na. Yun na nga ang sinasabi ko. Kung naninikip ang dibdib mo, it's either may barayan. Kaya nga hirap na yung puso bumomba kasi nga malapot na po yung dugo. So hirap na siya mag-pump yung puso kasi ang tinutulak niya putik na. May chances po magkaroon ng bara doon sa maliliit na ugat ng puso ninyo. Kaya nga yun ang isang problema. Ang malapot na dugo, nag-start lahat yan sa acidity. Tapos magkakaroon ka ng narrowing of the artery, plaque build-up, kasi nga hindi natin alam, baka yung bituka mo rin, meron ng leaky gut. Doon lahat simula yan sa bituka kasi nga doon ina-absorb lahat ng nutrients eh. At kapag wala kang tubig, mahilig kang kumain, carnivorous ka rin, kaninvorous ka pa, meron ganon. At tapos, wala po ba kayong maintenance bago kayo nagpa-doktor? Sa awa ng Diyos, sa tulad ng po, Dok, ako'y nag-ingat na rin, siguro mga 2 Hindi years po, ago. tinatanong ko po, meron kayong mga maintenance dati, hindi pa kayo nagpapacheck sa doktor? May mga maintenance na po kayo? Wala pa pong maintenance. Kahit ngayon, wala akong maintenance. Okay. As needed ng yung Enderal ko, saka yung gamot sa thyroid, yun lang ang iniinom ko ngayon. O kaya nga po, dumadating sa punto na lumalapot na po, nagiging acidic na yung state at hindi nyo na kayang i-tolerate. Even yung puso nyo. Doon kasi lahat, tandaan nyo guys sa mga nakakarinig, lahat po ng tao, kapag lumapot na yung dugo at hindi na kinakaya ng puso, makakaramdam ka na ng parang mabigat, parang may nakadagan, parang may tumusok, parang nangangalay na yung kaliwa. Pumilos na kayo. Isang sign nyo na hirap nang mag-pump yung puso. Pwede na siyang mag-enlarge kasi nga puwersado na siya. Kaya nga pag binibipi mo yan, ang taas niyan. So yun lang po ang sakit nyo. Kaya nga dapat naintindihan ng kung yung tamang pagtingin eh. Kasi ang daming, imagine mo, ang daming ginawa siya tapos sinasabi meron kang ngayong hypothyroidism. Tine-check niyo po ba may nalalagas ba sa buhok nyo? Nalalagas ba yan? Yung prostate nyo, hirap ba kayo umihi?
Yung pag-ihi ko, okay naman, daming ihi, pero medyo mahina lang ang ihi ko. Mahina. So, yun yung lang po ang reason nyo kaya kayo nagpa-hospital at umabot kayo sa halos kalahating milyon ng inabot nyo. Masikip Sobra lang po. dibdib nyo. Sobra po ang Sobra. kalahating. So, yun ang reason nyo. Sabi ko nga, yun ay malapot na dugo lang. Kaya lang, nauwi ka sa iba't ibang test. Hanggang sa pumalo ka na dun sa yung hypothyroidism. Kaya lang akin, kasi ano ko dyan, suspetsa ko dyan, malapot na dugo lang. Yung hypothyroidism, kasi every time nagtitake ka naman ng synthetic drugs, hindi mo rin makokorek yung hypothyroidism kasi nga, kailangan yung hypothalamus rich thick blood nutrients, kailangan magpa-flow doon. Kaya lang, ano bang ginagawa niyang yung iniinom yung methimazole yan eh. Hyperthyroidism, methimazole nga. Parang ano yan eh. Tawag dito, ginagamit ata din niya sa Graves' disease. Parang ganun. So, ang kailangan mo iodine. Kailangan kumain kayo ng para makorek yung mga hypothyroidism. Kasi pag hindi, nararamdaman ba kayo sa lalamunan nyo na parang lumalaki? Wala naman. Wala pa naman. Wala namang kuwan. Wala naman ng... Kasi pag hypothyroidism, ibig sabihin, mababa yung T3, T4 level na yan. Nagpa-check po ba kayo ng T3, T4? Thyroid hormone? Mataas po yung FT4 ko. Ang sabi ng endo ko, nag-overreact yung ko, yung thyroid ng hormones, nag-overreact. Kaya sabi niya, pakalmahin natin. Kaya naresetahan ako ng methimazole, ng Tapdin. So, inimin nito araw-araw. 3 months. So, yun. And then after 1 month daw, balik ako sa kanya. And then laboratory ulit. Gastos ulit. Ang daming ang chinika na ilalaboratory. Kasi po marami na pong nauna sa inyo, ganyan din po ang ginagawa. Pero wala rin po nangyari. Kasi nga hindi po kayo deficient ng synthetic drugs. Deficient po kayo ng nutrition, chronic dehydration, at maruming dugo. Yan po ang problema. So para sa akin, yun, mag-comment lang po kayo dyan sa hanapin ko yung bibigyan ko po kayo ng detox at marami pa po akong itatanong sa inyo. Kaya nga, bibigyan natin yung iba naman makapagtanong. Basta mag-comment po kayo doon sa comment section ng Gising Maharlika. Hahanapin ko po yung nyo, pangalan nyo. Tapos, yun, mag-uusap pa ho tayo. Marami akong itatanong pa sa inyo. Kasi mahirap dito eh. Ise-sensor natin. Maraming dyan, mga critics na Pero yung sinasabi nyo kanina, pag ako tatanungin nyo, holistic doctor ako, nagpabakuna kayo, pasensya na po dun sa mga hindi nga po ako naniniwala sa synthetic drugs eh. So kung magre-recommend kayo ng yung mga iinumin na ivermectin, synthetic pa rin po yan. Pwedeng mag-cause pa rin yan ng mineral deficiency. Every time may pumapasok ng mga synthetic drugs sa inyo, diuretic yung iba dyan. May reaction na diuretic. So, ilalabas mo, iihi mo yung ibang nutrients na kailangan ng katawan mo. So, every synthetic drugs na pinapasok mo, may diuretic effect yan. Hindi yan sinasabi. So, kakaroon tuloy ng mineral deficiency yung iba. Sabi ko nga sa inyo, lang po yan eh. Ang mga bacteria po bacteria ang tinutukoy ko kasi kung virus, non-living things po yan, hindi na maniwala ko kung antimicrobial pero masama pa rin sa katawan nyo kasi nga ang totoong nagpo-proliferate, nagkokos ng infection, yung buhay. Yun po yung mga bacteria, parasite, fungus. Kapag nagbago yung pH ng dugo mo, sila yung dominant.
Okay, ibig sabihin marami kasi buhay sila eh. So nabubuhay sila sa acid environment or imbalanced pH. So kaya nga i-maintain nyo lang yung salt and water ninyo parang aquarium, yung dugo free-flowing dapat. Kasi nga simpleng pag-inom ng tubig hirap na hirap, pero pag soft drinks, beer, ang mga tao, bilis pa niya sa ano. Pag nakarinig, uy, beer, ang sarap yan. Isang case, dalawang case, ubusan. Pero tubig, painumin yung tubig asin. Nako, Dok, bakit ganun? Ang hirap naman yan. Wala na bang pwedeng inumin? Kaya po ganun ginagawa. Kailangan linisin nyo na yung dugo nyo kasi paulit-ulit lang po yung sakit. Okay? So, yun lang po. Yun na lang po, Kuya Leon. Para mabigyan natin yung iba naman magtatanong. Meron pa po ba kayong gustong itanong? Okay na po muna yon for the meantime? Yung ginagawa ko ngayon, Doc, okay ba yun? Yung nagbe-blender ako ng pipino, carrot. Wala pong problema basta pagkain po. Wag nyo lang sa gabi gawin. Kasi nga po yung sa gabi, kailangan naka-rest na po yung mga organs nyo for repair. Wag na po magtatrabaho. Kaya nga lahat ng sinasabi ko magdi-detox. After ng pagkain nyo, pinaka-last is 5 p.m. ng hapon, tigilan nyo ng kumain. Mas mahabang nakapagpapahinga ang katawan sa kakadigest, mas nagre-repair, nagre-regenerate, nag-detox yan. For your information, lalo na kung nag-full fasting kayo, salt and water lang. Yun lang. Wala na kayong gagawin. Kasi for example, naglilinis ka ng aquarium. Sige nga, lilinisin mamaya, pakain ka na naman. O di, madumi na naman. O linisin. Ganun lang po yung prinsipyo na tinuturo ko. Linisin nyo yung katawan, yung dugo ninyo by drinking water with salt. Huwag kayong matakot sa salt. Hindi nga totoo yung stone eh. Sinabi ko, animal protein ang source niyan. Tapos malapot ang dugo. Kapag malabnaw ang dugo, ipa-flush lang, palabas siyang mga basura na yan. At saka, nire-regulate ng kidney mo yung lahat ng electrolytes, pati volume ng water. Kaya huwag matakot sa asin. Tapos, di sana lahat ng nabigyan ko ng ganyan. Pati ako, pag natikman yung tubig ko sa bahay, sabi ko, umiinom ka ng dagat, Dok. Ba't wala akong stone? Sos. Kasi nga walang pang-flush eh. Kailangan, pag meron kang mga ganyan, kailangan mong uminom lang ng tubig. Kaya nga, ang solution or formula lang na dinig. Kasi inyo, yung imimix nyo lang kalahating kutsarita sa isang litro eh. Ganun lang. Baka meron pang gusto magtanong. Bigyan natin yung iba ng... Okay. Saan pa message doon pala? Diyan sa Gising Maharlika, mag-message lang po kayo dyan. Okay, sige po. Salamat po. Sa Gising Maharlika po para dun sa labas po. Hindi do rito sa Zoom kasi hindi ko makakita. Doon kayo sa mismong page. Sige po. Okay, salamat po.